Alright, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang oras natin ay 6:40. Alam niyo po ba mga kapatid na ang Kingdom of God or Kingdom of Heaven ay hindi lamang po tumutukoy sa iisang topiko. Ang Kingdom of Heaven or Kingdom of God meron pong sevenfold meaning. Ibig sabihin meron po siyang 7 na iba't ibang kahulugan ayon po sa mga talata na inyong mababasa sa inyong mga Bibles. Ang term po na Kingdom of God or Kingdom of Heaven ay ginagamit po ng mga talata sa Gospel ng interchangeably. Ang ibig sabihin salit-salitan ang paggamit po ng mga talata sa term na Kingdom of Heaven or Kingdom of God, na nagpapatotoo na kapag nabanggit po ang Kingdom of Heaven sa kabilang talata, binabanggit po niyan sa kabilang book ay Kingdom of God. Halimbawa po, magbigay tayo ng sample or example. Matthew chapter 8 verse 11. Ayan, ang mababanggit po rito ay Kingdom of Heaven. Matthew 8 verse 11. So, ito ng talata, I say unto you that many shall come from the east and west, and shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the Kingdom of Heaven. Ay nabanggit po ang Kingdom of Heaven. Marami raw ang pupunta at uupo kasama po ni Abraham, Isaac, Jacob in the Kingdom of Heaven. Matthew 8:11 po yan. Pagdating po sa Luke 13 verse 29, the same context. Ang nabanggit po doon ay hindi na Kingdom of Heaven, kundi Kingdom of God. Sabi po ng Luke 13:29, then shall come from the east and the west, and from the north and from the south, and shall sit down in the Kingdom of God. Okay? So, Kingdom of God na po ang tinukoy. Pagka itinaas mo yung pagbabasa sa verse 28, there shall be weeping and gnashing of teeth when ye shall see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the Kingdom of God, and you yourselves trash up. So, liwanag po, the same context ay salit-salita na ginagamit itong term na Kingdom of Heaven at saka Kingdom of God. Patunay lamang na ito po ay tumutukoy sa magkaparehong kingdom. And mind you, ito pong usapin ng Kingdom of Heaven at Kingdom of God ay napakalawak, mga kapatid. And dahil sa ito po ay malawak, meron po itong 7 na kahulugan. Okay? Umpisan po natin sa unang kahulugan ng Kingdom of Heaven or Kingdom of God. Babasahin po natin ang Luke 18 verse 16 to 17. Ganito po ang inyong mabasa sa Bible. But Jesus called them unto him and said, suffer little children to come unto me, and forbid them not, for such is the Kingdom of God. Ay nabanggit po ang Kingdom of God. Sabi ng Panginoong Hesus, huwag ninyong pagbawalan ang mga bata na lumapit sa akin, sapagkat sa kanila ang kaharian ng Diyos. 17, verily I say unto you, whosoever shall not receive the Kingdom of God, ayan po, nabanggit yung Kingdom of God ulit, as little child, shall in no wise enter therein. So nabanggit po ang Kingdom of God, pero sabi sa verse 17, hindi ka makakapasok sa Kingdom of God kapag hindi mo ito tinanggap
bilang isang batang musmus. So ano itong kingdom of God na ito? Alam nyo ba na ang kingdom of God na ito po ay conversion ng bagong mananampalataya? Kasi magiging child of God ka lang. Mako-convert ka from being child of the devil into the child of God kapag tinanggap mo ang Panginoong Hesus, John 1:12. At makakapasok ngayon sa kingdom of God na yan. Ano yung kingdom of God? Sa family of God. And so kapag ka itong kingdom of God at saka kingdom of heaven ay titingnan mo lang sa iisang view, malilito ka. Kaya mahalaga na mayroon hong tinatawag na collection of terms. Connection of terms. And then classification of terms. Dito ho, nagkakatalo ang mga nag-aaral sa salita ng Diyos sapagkat itong tatlong ito ay hindi nila naaayos at napaproper na i-apply sa kanilang pag-aaral. Ano po yon? Collection of terms. Ang ginagawa po natin, hinanap natin lahat ng kingdom of God, kingdom of heaven sa buong New Testament. Collection of terms yon. And then inaral natin yung connection ng mga terms na yon. And then kinlasify natin yung mga terms. Kasi hindi pwedeng magkasalungat yung katotohanan na ipinapangaral po ng Panginoon. And so mahalaga po ito mga kapatid. So ito pong Luke 18 verse 16 to 17 na makakapasok ka lang sa kingdom of God na ito kapag ikaw ay tumanggap sa kingdom of God na ito bilang batang musmus. Ibig sabihin ito po ay new believers conversion. Kasi wala pong ibang paraan para ang isang tao ay ma-identify as son of God. John 1:12 lang ho yun. Tanggapin mo si Jesus Christ. Believe in your heart. Para ikaw ay makapasok, ma-convert ka into God's kingdom. Ngayon, pag ikaw ay nakatanggap na sa Panginoong Hesus, ikaw ay ipapanganak maguli. Yun po ang second puntos natin, pero bukas na po yun. So ito pong Luke 18, 16 to 17 ay conversion po ang ibig sabihin nito. Isa pa pong talata. Mark 10, 14 to 15. But when Jesus saw it, he was much displeased kasi binawalan po ng mga disciples na lumapit yung mga bata sa kanya. And said unto them, Suffer the little children to come unto me, and forbid them not, for such is the kingdom of God. Kasi yung mga batang yan sa kanila yung kingdom of God. Verily I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as little child, he shall not enter therein. Kapag inunawa mo ito, papasok sa isip mo yung John chapter 3 verse 3. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ito po yung start ng conversion. At ginamit po ang term na kingdom of God na papasukan ng bagong believer kapag tinanggap niya ito sa kanyang puso, makakapasok siya as little child. So maliwanag na meron pong kingdom of God na ang tinutukoy niya ay yung conversion. Galing sa mundo, papunta sa Panginoon. Galing sa pagiging anak ng devil, papunta po sa pagiging anak ng Diyos. Conversion. Okay, isa pa pong talata.
Mabilis lang po ang ating live ngayong gabi. But if I with the finger of God, Luke 11, cast out devils, no doubt the kingdom of God is come upon you. Ayan, nandyan po yung kingdom of God. Ano? Sabi ni Jesus Christ, kung ako ay nagka-cast out ng devil sa pamamagitan ng daliri ng Diyos, walang pagdadalawang isip, ang kaharian ng Diyos ay napasa inyo na. Okay? So ano yung sinasabi niyang kaharian ng Diyos? Doon sa connection doon sa sinasabi niyang pag-cast out ng devil. Ibig sabihin, ino-offer niya yung kingdom of God. Ibig sabihin, sinasabi niya, I am the King of Kings, I am the Lord of Lords. Kaya makakapag-cast out ako ng devil kasi kasama ko ang Spirit of the Lord. Kapag naunawaan nyo yan, ibig sabihin, ang kingdom of God ay nasa sa inyo na. Ibig sabihin nun, madali na kayong ma-convert. Madali na kayong mapaniwala. Verse 21, when a strong man armed keepeth his palace, his good are in peace. But when the stronger than he shall come upon him and overcome him, he taketh from him all his armor wherein he trusted and divided his spoil. Tinutukoy po ng Panginoong Hesus yung kanyang daladalang kapangyarihan ng banal na espiritu doon sa kapangyarihan ng possessing devil. So ibig sabihin po nitong kingdom of God na ito na pumasok sa kanila, it is the conversion of being a demon possessed to a God possessed. So conversion po ang pinag-uusapan. Kaya, hindi mo pwedeng sabihin na ang kingdom of God or kingdom of heaven ay tumutukoy lamang sa millennial kingdom. Hindi mo pwedeng sabihin na yan ay tumutukoy lamang sa eternal kingdom. Hindi mo rin pwedeng sabihin na yan ay tumutukoy lamang sa new birth. Hindi mo pwedeng isipin na at sabihin na yan ay tumutukoy lamang sa paglilingkod or ministry. Sapagkat pito po ang ibig sabihin ng kingdom of God or kingdom of heaven. So, ang unang ibig sabihin niya po is the kingdom of God as new believers conversion. From the world to the Lord. From Satan to Jesus. From being demon possessed to God possessed. From being child of the devil, becoming child of God. Conversion. So bukas mga kapatid, ang atin pong lesson ay the kingdom of God as spiritual birth for salvation. Alam mo ba na ang kingdom of God or kingdom of heaven ay connected po sa spiritual birth for salvation ng ating kaluluwa? Yun po ang magiging topic natin bukas. And so sa linggong ito mga kapatid, tayo po ay magkakaroon ng Kingdom of God series or Kingdom of Heaven series, the sevenfold meaning of the Kingdom of God or the Kingdom of Heaven. Ako po ang inyong abang lingkod, Pastor Erwin Jan Rimos. Sa kakaunting panahon na mayroon ho tayo, sana mayroon ho kayo natutunan. I hope na ito po ay makatulong sa inyong pag-aaral ng salita ng Diyos. Maging ito po ay basihan ninyo para mai-compare ninyo ang mga bagay-bagay sa salita po ng Panginoon. Maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. God bless po. At thank you very much.